There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Ganap ng bagyo ang isa sa mga binabantayang low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pinangalanan niyang Bagyong Dante na hahatak sa habagat at posibleng magpaulan hanggang sa mga susunod na araw. Bukod dyan, may dalawang LPA o low-pressure area pang binabantayan sa loob at labas ng PAR. Maulang gabi po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa gitna ng malawakang pagbaha sa Metro Manila, tinangay ng malakas ng ragasan ng tubig ang isang sasakyan papunta sa isang sapa sa Caloocan. Patay na nang matagpuan ang driver nitong senior citizen habang patuloy po na hinahanap ang kanyang sakay. Nahuli kamyan at nakatutok live si Chino Gaston. Chino! Mel Emil, patuloy pa rin hinahanap ang isang babaeng pasahero ng isang sasakyang nahulog sa isang sapa dito sa Camarin, Caloocan sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan kagabi. Kaya yan! Makikita ang paglusong ng sasakyang ito sa videong kuha sa binahang Doña Aurora Street sa Camarin, Caloocan kagabi. Bagay na ipinag-aalala ng mga saksi. Paawat, dire-diretso. Haraki may babanggayin ka pa nun. Hoy, meron na po isang lumubog ha. Wala, di nagpaawat, dire-diretso eh. Pero sa isang punto, ang sasakyan na may sakay umanong dalawang pasahero na napatigil na sinimulang tangayin ng agos ng tubig. Bigo ang mga residenteng mahabol ito para maitulak sana palayo sa sapa kung saan tuluyan itong nahulog. Dire-diretso talaga po siya, tapos pumeno mo sa gitna. Hinabol po namin para sakyan yung likuran, tapos buksan po yung pinto. Ayaw po, tapos tinangay na po siya. Sinubukan pa raw ng mga nagbabantay na residente na pigilan ang pagdaan ng sasakyang ito dahil malalim na at umaagos pa ang tubig papuntang sapa. Pero sa hindi malamang dahilan, hindi raw ito tumigil. Nang matagpuan ang sasakyan sa bahagi ng sapa na dumaraan sa isang subdivision, UP na ito at wala na ang umano'y dalawang sakay nito. Nakita ko marami ng tao dito, may mga ambulansya na, taga City Hall, mga rescuer. At ang kotse nga nandun na sa ilalim ng tulay. Sinusubukan na lang itaas at sinasabi na yung tao daw nasa loob. Pero nung nakuha nila yung kotse, wala naman pong tao. Kaninang umaga naman nang matagpo ang patay na ang 60 anyos na umano'y driver ng sasakyan na si Ricardo Donasco. Ayon sa kanyang misis, nakatawag pa si Ricardo alas 7 kagabi para sabihing naipit sila ng baha. Kailangan namin ng rescue, gano'n siya ng gano'n. Sinabi niya ba nahulog na sa Hindi po, wala po siyang binabanggit. Hanggang sa malabo na yung salita, Apo. wala na kaming maintindihan. Gumaganon-ganon na. Tapos, ayun po, tumawag na akong barangay. Hinahanap pa rin ang kasama niya sa sasakyan. Ayon sa kapitan ng Barangay 177, pangalawang beses nang may nahulog na sasakyan sa sapa. Baliwala ang barrier na inilagay rito na nalubog din dahil sa sobrang taas ng baha. Pagka po tumataas yan, sinasabihan po talaga yung mga motorista na huwag na nilang tangkaing tumawid. Kasi mahirap po talaga, delikado. Kung ang gusto nila, yung mataas talaga na barrier as in, kaya hindi din po siguro advisable. Kasi yung dami ng basura din na nakasama ng laki ng tubig, baka pag nabaray basura, lalo pong lulubog yung mga nakatira dito sa gilid ng creek. Emil, nakikiusap naman itong mga barangay official sa mga motoristang dumaraan sa kanilang lugar na sumunod dito sa mga babala ng mga traffic enforcers at maging ng kanilang mga barangay tanod dahil sila mismo ang nakakaintindi ng taglay na panganib ng rumaragas ang tubig sa kanilang lugar, lalong-lalo na kapag malakas ang buhos ng ulan. Emil. Maraming salamat, Chino Gaston. Isinailalim na sa state of calamity ang Cavite dahil sa bahang dulot ng malakas na ulan at
high tide kaninang umaga. Mula sa Kawit ng Katutok Live, si John Consulta. John? Mel, pahirapan ang pagkilos ng ilan sa ating mga residente dito sa Kawit, Cavite. Ito ay dahil nga sa kanilang naranasang mula tuhod hanggang dibdib na baha. Di na madaanan ng maliliit na sasakyan ang ilang mga kalsada sa Kawit, Cavite. Lubog sa baha ang halos lahat ng 23 barangay ng Kawit tulad ng Barangay Panamitan na umapaw na ang ilog sa sobrang laki raw ng volume ng ulan na bumagsak ngayong araw na sinabayan pa ng high tide. Ang 25 anyos na si Jolina, kabuwanan na ngayong July, pero kinailangan daw lumusong sa baha para pagkakitaan ang kanyang mga pasan na ginawang kakanin. Gaano kahirap yung sitwasyon? Sobra po. Lalo pag walang makain ka na. Kaya kailangan magtinda po. Kahit baha na po. Pinasok na ng baha ang loob ng ilang mga bahay sa Kawit. Kaya ang mga gamit ni Mang Leslie nakaangat na sa mas mataas na lugar kanina pang alas 4 ng madaling araw. Kaming dalawa ng miss ko, ginising ko na rin yung pinsan ko na mag-aangat ng mga paninda. Tapos yung mga rep namin, inangat na namin. Sa gitna ng aming pag-iikot, nakakasalubong namin ang isang bandang ito na sinuong ang baha at ulan para ipagdiwang ang kapistahan ng Kawit ngayong araw. Panata namin sa Kapitan, sa Santa, sa Magdalena. Sa katabing bayan ng Noveleta, nagmistulang parking lot na ang mataas sa kalsadang ito sa dami ng mga sasakyang nakaparada sa magkabilang panig na kalsada para lang di malubog sa baha. Bagamat malayo pa sa critical level ang taas ng tubig sa Noveleta, sa tulong ng mga itinayong catch o retarding basin na isang JICA project, iniligas na ang may 600 individual mula sa mga low-lying area. Yung rainfall lang po ang naging problema natin dahil nga po sa nakaraang 2 araw natin ay parang pang 2 linggo ang binagsak na rainfall. Mel, mula nga dito sa aking kinaroroonan sa partikular sa may bahagi ng barangay Tabundos ay makikita natin sa ating vantage point itong ang patuloy na pag-ulan at paglalakad ng ating mga kababayan sa baha. At samantala, Mel, nagdeklara na nga ng state of calamity ang provincial government ng Cavite. Ito ay para raw mas mapabilis ang paghatid ng tulong sa ating mga kababayang naapektuhan ng bagyong Krising. At yan muna rito sa Cavite. Balik sa Mel. Maraming salamat sa iyo, John Consulta. Mga kapuso, binabantayan naman ang umapaw na ilog dito po sa Las Piñas City. Dahil baka pa rin stranded ang ilang motorista rito. Narito po ang aking live na pagtutok. Tuwing tag-ulan, ganito raw ang dinaranas ng Barangay Pamplona 1 sa lungsod ng Las Piñas. Dahil sa pagtaas ng tubig, may mga motoristang stranded. Naghihintay na humupa ang baha. Ayaw matulad sa nangyari sa motorsiklong ito na tumirik ng ilusong sa tubig. Ayun ho, mga kapuso. Yung ilang pa lamang doon sa mga nakuha ng mga nagmamalasakit nating mga kababayan, puro basura. Kaya ho itong area na ito ng Alabang Sapote Road. Ako, talaga ho, lubog sa tubig sa mga oras na ito. Ang kahabaan naman ng Tuazon Village hanggang ngayon, lubog pa rin sa baha. Mag-aalas 5 po ng hapon, ang GMA Integrated News ay narito po ngayon sa loob ng tinatawag na Tuazon Village. Isa ho ito sa mga naapektuhan at kung inyong makikita, ito'y lubog sa tubig at hindi namin mapapasok. Hindi kami gagamit nitong mga plastic carrier na ito. Wala pa hong ayuda ayon sa mga residente, yung mga taga rito, at yun ho ang isa sa kanilang ipinapanawagan. Sana po'y marating sila rito na kahit paano ay konting tulong mula po sa mga kinauukulan. Hindi bababa sa tuhod ang taas ng tubig. Ito hong mga nakabalot na ito, ano ho yan? Dami. Saan ho galing yan? Ilalabas galing sa bahay namin. Kayo'y lilikas? Oo. Saan ho kayo pupunta? Sa bahay ng kaibigan namin. Oo. Bakit ito? Mas mataas doon? May second Ilang araw na ho? Ilang oras ng ganito ang sitwasyon dito? Simula nung kagabi. Kagabi. Simula kagabi. Isa ho ito sa mga apektado ng tubig dahil sa walang tigil ng mga pagulan. Sa larawang ito naman, makikitang nagmistula ng dagat ang bahaging ito ng Las Piñas River Drive. Kitang-kita ang pag-apaw ng ilog na pumantay na sa tulay at mga bahay dahil sa hagupit ng habagat. Pinuntahan namin ang boundary ng Zapote at Bacoor na tinutumbok din ng ilog. Mga kapuso,
Isa po sa mga minomonitor ng lokal na pamahalaan ang lugar na ito na kung tawagin Las Piñas River Drive. Kagabi, ayon sa mga residente, umabot lagpas sa aking kinatatayuan ang level ng tubig at paghupa nito kaninang umaga, naiwan ang mga basura dito po sa balustre ng hagdang ito. Patuloy ngayon itong minomonitor dahil baka tumaas na naman dahil kani-kanina lamang muling bumuhos ang malakas na ulan. Kalbaryo ang sinapit ng mga motoristang stranded ng mahigit 6 na oras dahil po sa magdamag na walang galawan sa bahagi naman ng North Luzon Expressway. Sabi po ng pamunuan ng NLEX, hindi kinaya ng mga pumping station ang mabilis na pagtaas ng baha. Nakatutok si Ivan Mayrina. Tanghali pa lang kahapon na magsimulang bumaha sa bahagi ng NLEX Balintawak southbound kasunod ng malakas na buhos ang ulan. Sa kabila niyan, patuloy na nadaraanan ng expressway. Kinakaya pa kasi ng mga pumping station ng NLEX ang baha. Pero ilang oras pa nang walang humpay na ulan at pagtaas ang baha, humaba na ng humaba ang pila ng mga sasakyan. Ang buntot ng traffic ng EDSA Balintawak umabot na mahigit 5 kilometro sa Paso de Blas sa Valenzuela. Dako alas 6 ng gabi, nagsimula ang bangungot ng mga motoristang naipit sa NLEX sa mga oras na yun. Late afternoon po, napansin po namin na yung pinapump out na tubig bumabalik na lang din po at kasabayan pa po ng malalakas na pag-ulan. Kaya po ganun po siguro kabilis na nag-build up po yung tubig. In just 1 hour, sir, tumaas po ng halos kapantay na po ng median barrier po natin. Isa sina Baby Nick Down na nasa bahagi ng NLEX Paso de Blas sa mga oras na yun. 6 sila sa sasakyan, kabilang ang magdadalawang taong gulang at ang apong OFW na sinundo nila sa airport. Pauwi na sila noon ng Dinalupihan, Bataan. Nung na-traffic kami, medyo maliit pa yung tubig. Siguro hanggang dun sa may alapang, sa may gulong. So nung umuusad-usad ng konti, lumalaki. Nung napunta kami sa bandang gitna, eto na, lumaking bigla yung tubig, nanggagaling na rin dito yung tubig, pag ganun. Ala na kaming choice dahil lumaki na yung tubig, pumasok na lahat dito. Siyempre, yung nasa isip ko, sinarili ko na lang, parang katapusan mo. Lumuhod na lang sila habang patuloy na gumagapang ang baha sa loob ng kanilang sasakyan na tuluyang tumirik. Halos hindi makapaniwala ang OFW na si Pamela sa naging pa-welcome sa kanya ng habagat. Ina-expect ko po makakapagpahinga, makakasama po yung pamilya ko na masaya. Kaso hindi po, pag-uwi po, ganito po agad, walang pahinga. Halos 14 hours na po kami nandito, sir. Doon ka nangaling 6:40 kagabi, tuloy ang isinara mga exit ng NLEX mula Ciudad de Victoria hanggang sa Balintawak at idineklarang not passable sa lahat ng uri ng sasakyan sa magkabilang direksyon sa bahagi ng Paso de Blas. Kasamang GMA Integrated News Team sa napakaraming motoristang naipit sa pagsasarang ito ng may kawayan exit. Pasado hating gabi na magsimulang humupa ang baha at unti-unting nakausad ang mga na-stranded na sasakyan. Pero hanggang kaninang alas 6 ng umaga, kilometro pa rin ang haba ng pila ng mga sasakyan. Ang may problema po ngayon ay yung southbound lane, yung nakikita nyo yan. Mabigat po ang dali ng trapiko base sa latest na abiso ng North Luzon Expressway ay mula Marilao o mula Bukawi pa nga hanggang dito sa Valenzuela. Ang haba ng traffic na yan, yung southbound lane. Ayon sa pamunuan ng NLEX, tila replay ang nangyaring pagbahang ito ng NLEX sa bahagi ng Balintawak at Valenzuela. Hulyo din ang nakaraang taon nang makaranas ng ganitong pagbaha. Sa loob ng maraming taon, ang mga pumping station sa mga bahaging ito ang naging solusyon. Pero ngayon, tila kailangan na muling pag-aralan ng diskarte, lalo pat palala na ng palala ang mga pagbaha. Magkikipag-ugnayan daw sila sa DPWH sa mga susunod na araw. Apparently, kahit may pumping station tayo, kung mag-swell na po yung mga water around the area, hindi na rin po namin mailalabas yung tubig. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Sinuspindi ng Malacanang ang pasok at sa klase at government office sa ilang lugar bukas po yan, July 23. Walang pasok sa lahat ng antas, pati tanggapan ng gobyerno, maliban sa essential workers sa buong Metro Manila. Gayon din sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan sa Ilocos Region, pati Nueva Vizcaya sa Region 2.
Wala ring pasok ang mga taga-Abra, Benguet, Ifugao at Mountain Province sa Cordillera Administrative Region, pati Bataan, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales at Nueva Ecija sa Central Luzon. Sinuspindi rin ang pasok sa buong Calabarzon o Cavite, Laguna, Rizal, Batangas at Quezon at buong Mimaropa o Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Kasama rin sa suspensyon ang Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Sorsogon at Masbate sa Bicol Region. Pati Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Negros Occidental at Guimaras sa Western Visayas. Patuloy pong tumutok dito sa 24 oras at social media pages ng GMA Integrated News para sa iba pang mga anunsyo. Ipinatigil ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga paghahanda sa SONA para matutukan anya ang pagtugon sa epekto ng masamang panahon. May tiniyak din siya sa mga sinalanta habang nasa Amerika para sa isang official visit. Mula pa rin sa Washington, D.C., nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra? Mel, patuloy ang pagmumonitor ni Pangulong Bongbong Marcos sa sitwasyon dyan sa Pilipinas. Kahit siya'y narito sa Washington, D.C., ayon sa kanya, ay nag-iwan siya ng instructions bago siya umalis ng Pilipinas. At maging kahit narito siya, patuloy daw ang koordinasyon, lalo't narito po ang ilang miyembro ng kanyang gabinete. Dahil habang binabaha ang Metro Manila at maraming probinsya, ating mga kababayan. Ay nataong nasa Amerika si Pangulong Bongbong Marcos. Naglabas siya ng recorded video sa pagitan ng kanyang mga appointment. Ang mga relief goods ay nakahanda na, idinideliver na doon sa mga area na nangangailangan. Yung mga medical team, kasabay na rin noong ating mga relief goods. At tinitiyak natin na merong transportasyon, supply ng tubig, sapat na supply ng kuryente. At lahat ito ay para sa pangangailangan ng mga naging biktima. Ibinili na rin niya ang paghahanda ng mga ahensya bago umalis noong linggo. Panawagan niya, Pakiusap ko lang po sa inyo ay pakinggan nyo po ang mga sinasabing advisory ng inyong LGU, ng national government at pakisundan lang po para naman matiyak natin na hindi kayo malagay sa alanganin. at sa gitna ng pagkabahala ng maraming komunidad, ikinadismaya ng Malacanang ang mga ulat na tuloy ang pagkakabit ng mga material para sa SONA. Ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan, maging sa lahat ng government personnel na itigil ang lahat ng SONA-related preparations at unahin ang pagtulong sa mga komunidad na apektado ng baha. Para sa rescue and relief ay nag-uugnayan na ang armed forces ng Pilipinas at Amerika at tutulong din ang iba pang bansang kaalyado ng Pilipinas. Gagamitin ang mga pasilidad sa ilalim ng EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement o yung ginagamit ng mga sundalong Amerikano sa Pilipinas. Lahat po ng pangangailangan ng ating mga response efforts ay naka-activate po ang mga EDCA site for relief goods. Dito sa Washington, D.C., bubisita si Marcos sa Pentagon, headquarters ng U.S. Defense Department. Sinalubong siya ni Defense Secretary Pete Hegseth. Ginawaran siya ng Enhanced Honor Cordon, seremonyang ibinibigay ng Defense Department sa mga bisitang senior officials bilang pagpapakita ng malaking respeto. Ilan sa nakasama ng Pangulo, sina Defense Secretary Gilberto Teodoro at National Security Advisor Eduardo Año. Dito muling nagpahayag ng suporta ang Amerika sa modernisasyon ng militar ng Pilipinas, sabay tiyak sa commitment nila sa Mutual Defense Treaty. And the United States is committed to achieving peace through strength and willing to work with all nations who share this desire in the region. We do not seek confrontation, but we are and will be ready and resolute. Nagpasalamat naman si Marcos sa tulong ng Amerika. But again, I believe that our alliance, the United States and the Philippines, have formed a great part in terms of preserving the peace, in terms of preserving the stability of the South China Sea, but I would even go as far as to say in the entire Indo-Pacific region.
Sa pulong naman ni Marcos at US Secretary of State Marco Rubio, kapwa sila nagpahayag ng commitment sa freedom of navigation at overflight. Tinalakay din nila ang Luzon Economic Corridor. Magpakita kayo sa amin. Sa labas, nanawagan sa rally ang grupong migrante na makipagkita ang Pangulo sa pamilya ng mga dugong Pinoy na nakakulong o nakulong dahil sa Trump immigration policy. Nakamiting din ni Marcos si John Ratcliffe, Director ng Central Intelligence Agency. May hiwalay na pulong din siya sa mga business leaders. Mel, narito ako ngayon sa labas ng White House at inaasahan po mamaya ay magkikita na si President Marcos at si US President Donald Trump. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Dalawa na ang kumpirmadong nasawi sa Bagyong Krising, Habagat at mga low pressure area. Ayon po yan sa NDRRMC. Bukod pa riyan ang 4 na napaulat na nasawi pero bine-verify pa sa 5 napaulat na nasugatan. Isa naman ang kumpirmado na. Mahigit 300,000 pamilya ang apektado, katumbas ng mahigit 1.2 milyon na individual. Sa agrikultura, mahigit 54 million pesos na ang halaga ng pinsala. Mahigit 400 million pesos naman sa infrastruktura. Dahil sa magkakasunod na masamang panahon, isinailalim na sa state of calamity ang Cavite, Quezon City at Kalumpit, Bulacan. Samantala, nananatiling suspindido ang pagpapatupad ng number coding scheme bukas, July 23, ayon po yan sa MMDA.